Aminado ang militar, malabong matapos ang gulo sa Marawi bago ang Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan sa Lunes. Pero patuloy pa rin ang mga airstrike ng gobyerno sa mga pinaniniwalaang kuta ng Maute ISIS. May ulat on the spot ang aking partner na si June Veneracion. Partner, mahigit isang buwan na itong bakbakan dito sa lungsod ng Marawi at ngayong umaga muling nagpatuloy ang pambobomba. Ang binabagsakan ng bombang yan ay pwesto ng Maute Group sa sentro ng labanan sa Commercial District ng Marawi City. Sa lugar na yan, halos 100 gusali na dating piniwestuhan ng mga Maute ang nakuha na ng Armed Forces. Pero pahirapan pa rin ang clearing operations dahil sa mga iniwang improvised explosive device ng mga terorista. Dagdag panganib din ang mga Maute sniper. Pero dahil sa mga balakid sa mga tropa ng gobyerno, mukhang hindi raw kakayanin na matigil ang gulo bago ang Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan sa Lunes, isang napakahalagang okasyon para sa mga kapatid nating Muslim. Ang sabi ng mga otoridad, gumagamit ng shabu ang mga terorista kaya hindi sila napapagod sa tuloy-tuloy na labanan. Kahapon nga, 2 kilo ng shabu ang narecover sa isang bahay na kanilang pinagkutaan. Bahay ng isang dating alkalde ng Marawi na si Omar Solitario Ali na pinaghihinalaang financier ng mga Maute. Sa isang buwang opensiba, mahigit 300 na ang napatay dito sa Marawi City. Mahigit 200,000 residente naman ang napilitang magsilikas. Partner, bago tayo umere ay kakadaan lang ng mga FA fighters nitong armed forces at naglaglag ng bomba dito pa rin sa mga 2-3 kilometro mula dito sa aming kinilalagyan. At ngayon naman ay nasa himpapawid itong kanilang mga helicopter at inaasahan din natin magsasagawa ito ng airstrike ilang minuto mula ngayon. Partner. Oo, partner, nakikita namin na talagang very open, no? Yung kinalalagyan mo parang medyo nasa elevated portion ka ngayon. Ligtas ba talaga dyan? Kasi parang, di ba, in the past few days, even dun sa lugar na sa Kapitolyo mismo, kung saan naroroon, supposedly safe, yung mga iba nating mga kasama mga mamamahayag at doon nagsasagwa ng press con, talagang inaabot na rin talaga ng mga stray bullets. So, paano na ba yung sitwasyon dyan kung ikukumpara dun sa mga nakaraang araw at nakaraang linggo na nagko-cover ka dyan? Unahin natin dito sa aming pwesto, partner. Pakita lang natin kung gaano tayo karami dito. Ganyan kadami yung mga media na nagdo-document dito sa area na ito. Well, relatively, ligtas naman ito. Paminsan-minsan may mga dumadaan-daang mga ligaw na bala. Pero hindi kagaya doon sa Kapitolyo. Kung kailan o kung saan, mas marami yung mga nagiging stray bullet incidents. At talagang alam naman natin na may mga tinatamaan. Yang inaasinta nila na yan ng kanilang mga camera, dyan yung binabagsakan ng bomba. Lapitan lang natin dito sa area na to, partner, para makita mo lang yung vantage position namin dito sa aming area. Kasi para makita nyo kung saan yung sentro talaga ng labanan. Yung kanina nakita nyo may sunog, may labanan din doon. At doon, sa mga kabahayan na yun, yung may mga usok, dyan bumabagsak yung bomba na ibinabagsak nitong mga fighter plane ng Philippine Air Force. At kung kaya nang ma-zoom in natin, kung may capability lang tayo, makikita mo mula dito kung gaano katindi yung iniwang pinsala dyan sa sentro ng lungsod makaraan ng mahigit 1 buwang opensiba ng militar para ma-liberate nga itong Marawi City mula sa kamay ng Maute Group, partner. Alright, partner, sinabi mo na malabo na bago mag-Eid al-Fitr ay matatapos itong bakbakan na to. Pero may sinasabi rin kasi ang pamahalaan na within 30 days ay inaasahan na maliliberate na ang Marawi. How feasible is this, partner? Mukhang malabo nga, partner, sa nakikita nating labanan dito sa area na ito. Kung pag-uusapan natin ay yung pagtatapos ng Ramadan, na mga 2 araw na lang mula ngayon, mukhang malabo nilang ma-achieve yun na matapos itong problema na ito dahil unang-una nga sa clearing operations pa lang, partner,
hirap na sila eh. Sa clearing operations, yan yung isa sa mga pinaka-difficult na stage din na pinapasok ng mga tropa ng pamahalaan. Isa yan sa pinakamahirap na bahagi ng isang military operation. Diyan din, maraming nadidisgrasya, lalo na sa ganitong pagkakataon, na yung kanilang mga kalaban ay bihasa sa paglalagay ng mga improvised explosive device doon sa mga lugar na kanilang pinagkutaan, mga bahay, may mga booby trap na nagkalat dyan, kaya dapat maingat pa rin talaga yung tropa ng pamahalaan dyan sa area na yan. Kung kung makita natin yung top shot siguro nitong syudad na ito, itong sentro ng syudad na ito, kung ano magiging itsura pag na-clear na talaga yung lugar, talagang doon siguro tayo mabubulaga kung gaano katindi yung naging pinsalang inabot ito dahil nga sa airstrike. Pero syempre, dapat din nating intindihin na kailangan gawin yan ng tropa ng pamahalaan dahil mabigat din kasi yung kanilang kinaharap na kalaban. Ay kung wala naman dito pumunta, mga Maute, ay hindi naman sila magsasagawa ng ganyang operasyon. Ang ibig kong sabihin, partner, yung sinasabi rin ng pamahalaan na within 30 days, maliliberate na ang Marawi. How feasible is this? Within 30 days, partner, from ano bang time frame na pinag-uusapan natin? From today? A few days back, sorry, walang sinabi yan statement mula. A few days back ang kung 30 days, sinabi. siguro kung a few days back, sige partner, kung siguro kung a few days ago sinabi nila yan, ay pwede siguro natin paniwalaan na kung siguro naman kung 30 days from that period na sinabi nila na pwede na nilang ma-liberate itong Marawi City, sobrang tagal naman na siguro nun, partner. Ngayon lang, di ba, lampas isang buwan na siguro sa pagkakataong ito, kung bilang at bilang ang pag-uusapan, wala naman sigurong duda kung sino ang nananalo sa labanan. Duda kung bilang ang pag-uusapan, bilang ng mga napatay sa mga kalaban, bilang ng mga nasawi doon sa tropa ng pamahalaan. Pero sa ganitong labanan, parang dito napakita na hindi rin basta-basta yung Maute Group at hindi rin talagang pwedeng itanggi na nahihirapan yung tropa ng pamahalaan. So propaganda-wise, medyo meron ding naging score dito yung teroristang Maute. Although pwede naman natin sabihin ngayon, talagang papatalo na itong tropa nila at papahina na ng pahina itong mga terorista, partner. Sana naman, kung 30 days, mula doon sa sinasabi mong reckoning date, sana wag naman sana umabot na ganun pa katagal dahil grabe na rin ang hirap ng mga residente dito sa Marawi. Ayan, partner, may mga naglalaglag na naman ng bomba doon. Well, hindi bomba yon, mga ano yun, mga armored vehicle yon. Nagbubuga yun ng mga kanyon doon sa area na yon. At eto, nagre-ready na yung mga attack helicopter, MG-520 attack helicopter. At inaasa natin magsasagawa na naman ito ng airstrike, partner. Partner, gusto ko lang ding humingi ng linaw no doon sa nagpo-proliferate, patuloy na nagpo-proliferate na information na dalawa sa mga kapatid ng Maute ay namatay na at nailibing na. Ano ba talaga ang impormasyon at gaano pa katindi yung force nitong Maute para masustain nila ng ganito pa katindi yung operations nila, yung pakikipagbakbakan nila sa mga militar na talagang patuloy din yung pag-reinforce, no? Talagang malakas din yung ating puwersa. Unahin natin doon sa may mga casualties, no, doon sa mga sinasabing core leaders ng Maute Group. Ang kahapon, ang narinig natin ay meron silang binavalidate na information na namatay na yung si Omar Maute. Isa ngayon sa mga Maute brothers no, na nangunguna dito sa bakbakan. Patuloy ang verification dyan at ang sinasabi nga, ang nagli-lead na ngayon ay yung isa pang kapatid, yung Abdullah. Kasama na nga si Isnilon Hapilon, partner. Alam mo, dyan sa lugar na yan, partner, sa sentro na yan, andyan yung sentro ng komersyo ng Marawi. Unang-una, sa mahabang labanan, sa pagkain, hindi sila mauubusan ng pagkain dyan dahil nandyan lahat ang mga grocery, lahat ng mga available na pagkain, tubig, supply, nandyan lahat kumatagal ang labanan, talagang tatagal at tatagal sila kung food supply lang din naman ang pag-uusapan. Yung mga ammunition, mga baril, ganun katindi yung mga paghahanda na ginawa nila dyan, partner. Meron tayong mga naririnig na report mula doon sa mga tropa na galing sa front line. Alam mo nangyayari dyan sa loob? Kunwari, nasusukol na sa isang pwesto yung grupo ng Maute. Nasusukol na sila sa pwesto. Ang gagawin nila dyan,
iiwanan nila yung kanilang mga armas, iiwanan nila yung kanilang mga baril, at lilipat na naman sila sa isang pwesto. Doon sa isang pwesto na yon, meron na makahanda ng mga baril doon, meron na mga nakahanda na bala. Ganon katindi yung plano na ginawa nila dito, kung paano nila pinlano, paano nila pinaghandaan itong pag-atake na ito dito sa lungsod ng Marawi, partner. Alright, mag-iingat kayo dyan at patuloy nating ipinagdarasal ang Marawi. Maraming salamat sa iyo, partner, June Veneracion.